So eto na mga kababayan ang pinakamainit na balita mga kabatid na ating nasaga po ngayong araw mga kababayan. Nako mga kabatid, magkakabukingan na po ito. Atay tayo dyan mga kababayan. No? Malalahad na po ngayon sa publiko mga kabatid kung gaano nga ba kalaki itong sinasabing unexplained wealth mga kababayan ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Man Scarpio. Hmm. Paano mo nasabi yan na One Talk PH? Sabi kasi dito sa balita mga kababayan, bank and tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Man Scarpio, no, pinapayagan na di umanong mabuksan sa impeachment trial. Panibagong sakit na naman ito mga kababayan sa ulo, no, ni VP Sara at ng kanyang legal team. Mga pulpul kasing abogado kinuha mo eh. Kung kinuha mo pa sana itong si Topacio, itong si Vic Rodriguez at si Jimmy Bundok, di sana no, mapapabilis no, itong impeachment trial mo. Napapabilis yung pagka-convict mo. At ito po ngayon mga kapatid ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube mga kapatid sa iba pang hindi pa nakakapanood. So as usual mga kababayan, panoorin po muna natin itong balita galing po sa News 5 and bigyan po natin mga kapatid ng ating personal na opinion at reaction. Kapapasok lang na balita, pinayagan na Presiding Officer Chis Escudero ang hiling ng prosekusyon na ipasabina ang tax at bank records ni VP Sara. Live mula sa Senado nangungun sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong paliwanag ng Escudero sa desisyong ito? Yes, Jiggy, granted o pinayagan ng ni Presiding Officer Chis Escudero itong hiling ng prosekusyon na ipasabina o ipakuha nga po itong mga bank at AMLAC records maging yung tax records ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nako mga kapatid, kahon na kahon po sila Vice President Sara Duterte dito, ano? Akala ko bank and tax record lang mga kababayan. Pati pala yung AMLAC record nila mga kapatid na minsan na pong diniscuss dyan sa Senado. Patay ka dito, Madam Vice President, wala kang kawala. Alam niyo mga kababayan, malaki po ang pinagkaiba mga kapatid kung bank and tax record lang nila yung bubuksan dyan sa Senado. Malaki po ang pinagkaiba mga kababayan kapag isinama itong AMLAC records nila. Kasi nga mga kabatid, ito kasing record sa AMLAC mga kababayan, ito po kasi yung pang-counter check mga kabatid. Pang-counter check kung dinideklara nga ba nila Vice President Sara Duterte yung kanilang yung lahat ng kanilang mga bank accounts. Kasi nga mga kababayan, makikita po kasi yan sa AMLAC mga kabatid. Ngayon mga kababayan, mahihirapan pong i-deny no? Nitong nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa whatever amount mga kabatid na ilalabas ng AMLAC. Kasi itong AMLAC mga kababayan, ito kasi yung pinaka-x-ray mga kabatid sa kanilang mga kayamanan. Lahat ng mga bank transactions nila mga kababayan, nakikita po yan ng AMLAC. Di ba? Kung sakaling dayain nila mga kapatid itong kanilang mga bank records sa AMLAC mga kababayan, mahihirapan silang gawin yan. Ang bangko kasi, pwede nilang pakiusapan yan. Manager, bigyan kita ng ganitong kadaming pera. Basta, ikuan mo yan, gawan mo ng paraan yung bank records ko. Pero sa AMLAC, mga kababayan, walang lusot yan. Ultimo mga kabatid, pinaka-last na sintimo no, ng kanilang mga naging bank transactions mga kababayan, makikita po yan. Aray nako, papasakitin talaga mga kababayan nitong prosekusyon ngayon ang ulo ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang legal team.
Kung si Topacio na lang sana kasi ang kinuha mo, Madam Vice President. Kung si Topacio na lang, si Vic Rodriguez at si Jimmy Bundok, di sana mapapabilis yung pagka-impeach mo. I mean, pagka-convict mo. Oh, di ba? Alam naman natin na yung tatlong abogado na yan, mga kababayan, wala naman tira yan eh. Oh, di ba? And kaya nga siguro hindi yan naisip ni Sara na kunin yung mga abogado na yan dahil alam niya laging talo eh. Inay ko po, Madam Vice President. Paano na to? No, bank records, tax record, and AMLAC record, pagsasamahing ilalahad yan sa Senado. I mean sa impeachment court. Bulgara na to, mga kapatid. Tuloy. Tipo yung 19 nilang mga kumpanya, no? At Grabe, mga kapatid, ulitin natin. bank at AMLAC records, maging yung tax records ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Pati po yung 19 nilang Grabe, mga kababayan, ano? 19, mga kapatid, yung kanilang mga kumpanya. Biruin nyo yan, empleyado ka ng gobyerno. Tapos meron kang ganyan kadaming ganyan kadaming kumpanya. Yung ibang mga maliliit na politiko diyan na nagtayo lang ng restaurant or nagtayo lang ng kanyang tawag nito car wash or ano bang maliliit na grocery diyan. Kini-question na nga dahil nga sa tinatawag na conflict of interest. Tapos itong si Vice President Sara Duterte, mga kabatid, kasama itong kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, 19, mga kababayan, yung kanilang kumpanya. Diyan pa lang, mga kabatid, may paglabag na po sila sa batas. Dahil conflict of interest yan, mga kababayan. Mahigpit po yung ipinagbabawal, mga kabatid, sa ating saligang batas. Sa pagkakaalam ko lang, mahigpit na ipinagbabawal yan. Kapag ikaw po ay may posisyon sa gobyerno, hindi ka dapat nagbubukas or nagtatayo ng negosyo or kung meron ka mang existing negosyo, dapat ipasara mo yan. Kasi nga, mga kababayan, magiging conflict yan sa iyong trabaho. And talagang pag-iinitan ka ng taong bayan or ng iyong constituents niyan. Dahil nga, mga kabatid, hindi po maiiwasan yung pagdududa ng taong bayan na baka yung pera ng gobyerno ginagamit mong puhunan dyan sa mga negosyo mo. Paano to ngayon, mga kababayan? 19 yung kanilang mga negosyo. Kumpanya pa yan, mga kapatid. Hindi po yan pipitsuging negosyo. Kumpanya mismo, mga kababayan. 19 po yan, Diyos ko po. Grabe naman to. po ito nga mga bank at AMLAC records, maging yung tax records ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Pati po yung 19 nilang mga kumpanya, no? At Grabe. pera nga lang po, no, doon sa dalawang kumpanya na GTC Group of Companies at Pikimong Corporation. 19. Ibig sabihin 21 lahat. Kasi meron man dalawang kumpanya na exempted. So, meron silang 21 na kumpanya, mga kababayan. Di ba? Saan galing yung puhunan, nitong mga kumpanya na ito nila Vice President Sara Duterte? Samantalang, mga kabatid, kahit sabihin nating vice presidente na siya ngayon. Magkano lang po ang sahod, mga kababayan, ng isang vice presidente kumpara, mga kabatid, sa mga revolving capitals nitong mga kumpanya nila? Di ba? Diyan pa lang mapapatanong ka paano nyo nagawang buhayin yung 19 or 21 na kumpanya ninyo kung ganito lang kaliit yung sinasahod nyo? Di ba? Kahit sabihin nating naka 10 to 15 years na siyang alkalde ng Davao, imposible pa rin At yun na nga, mga kababayan, bakit kayo may ganitong kumpanya samantalang mga abogado naman kayo? Alam nyo naman siguro kung ano yung sinasabi ng batas. Bakit nagtayo pa kayo ng mga ganitong klaseng kumpanya? Di ba?
Sila mismong mag-asawa, mga kapatid, pareho po silang abogado, ha. Number 1 violator, mga kababayan. Number 1 violator po sila, mga kapatid, sa ating konstitusyon. Na laging bukang bibig po nila, mga kapatid. Protect the Constitution daw. Pero sila, hindi sinusunod ang sinasabi ng konstitusyon. Ang konstitusyong nag-upo sa kanya, mga kapatid, sa kanyang kinauupuan ngayon, no, sa ating bansa. Protect the Constitution. Tapos ngayon, meron kayong 19 o 21 na mga kumpanya. Diba? Malaking kahipokrituhan ito, mga kapatid. Ano? Kung magsalita sila, mga kababayan, akala mo kung sinong mga santo. Diba? Akala mo kung sinong mga bayani, mga kapatid, na di umano'y babaguhin, aayusin ang bansa. Paano mo aayusin ang bansa natin, Madam Vice President, kung mismo, no, sa iyong pagkatao ay may malaking problema na? Kung mismo ikaw, no, bilang Vice Presidente na nangangarap na maging presidente sa 2028, ay marami ng mga kabalbalan, marami ng mga paglabag na ginagawa sa ating konstitusyon at sa ating batas. Oh, 'di ba? Paano mo aayusin yung ating bansa kung yung sarili mo nga hindi maayos? Oh. 'Di ba? At ang nakakakuan pa dito, mga kababayan, abogado sila pareho, mga kapatid. Pero sila mismo nagbi-bend the law. Nandiyan na naman tayo sa bend the law. Oh. Ang unang gumamit ng salitang bend the law, mga kapatid, nasa kulungan na ngayon. Dahil siya rin mismo nag-bend the law. O ngayon, sila na naman. Ito mag-asawang Duterte, mga kapatid. Mag-asawang Mans and Sara Duterte. Nag-bend the law din, mga kababayan, mga abogado pa. Inay ko po. Tuloy. Ayon nga po kay Escudero, reasonably described o malinaw po yung pagkakalarawan ng mga dokumentong hinihingi nga ng prosekusyon at madali rin naman daw matutukoy nitong mga bangko at ng AMLAC yung mga accounts o records at bank transactions na hinihingi nga na pinasusumite sa kanila. May kaugnayan din naman daw po itong mga bank records dun nga sa aligasyong nakasaad po na unexplained wealth, no article of impeachment na nakasaad po doon sa impeachment case. Pero paglilinaw po ni Escudero, hindi po maaaring magamit yung batayan, itong mga makukuha nga pong dokumento dito nga sa mga pinasapina para dagdagan ng impeachable offense po. Bukod pa po dito sa nakalatag na ng mga articles of impeachment o yun nga unexplained wealth ng BC. At kinikilala. So, ibig sabihin, itong kanilang bank and tax record kasama na yung AMLAC records, mga kapatid, gagamitin lang ito, no, para i-justify yung akusasyon kay Vice President Sara Duterte na meron nga silang unexplained wealth. So whatever na madiscover pa nila dito, mga kababayan, no, dito po sa bank tax record at sa AMLAC record ng Vice Presidente, mga kapatid, hindi na po sila pwedeng gumawa pa ng another na impeachable na kaso kung meron man silang madidiscover. So gagamitin lang ito bilang suporta doon sa tawag nito sa akusasyon na meron silang unexplained wealth. So, dito pa lang, mga kababayan, dito pa lang po sa tinatawag, mga kapatid, na unexplained wealth nila, talagang magtataka ka na talaga. No? May basihan po ito, mga kapatid. Kasi nga, mga kababayan, yun na nga, sabi ko sa inyo kanina, ordinaryong Pilipino lang sila na may posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Kung sa gobyerno ka lang kumikita, sa gobyerno ka lang sumasahod, no? Bakit meron kang multi-billion na mga kumpanya? Saan galing 'yan? Saan galing ang pinuhunan nyo dyan? Dalawa lang naman kasi, mga kapatid, ang pwedeng panggalingan ng kanilang puhunan. It's either totoo na nangungupit sila sa kaban ng bayan or tumatanggap sila, mga kababayan, ng pera galing sa illegal. At hindi po yan nalalayo, mga kapatid, doon po sa naunang aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes,
no, dito po sa pamilya Duterte. Na di umano mga kababayan, meron silang kinikitang malaking porsyento mga kapatid doon sa mga illegal na negosyo nito mga Chinese businessman tulad nila Michael Yang. Oh, 'di ba mga kapatid? At ito pa sana ang gusto kong itanong dito. Kailan na put up, no? Yung 19 na kumpanya na 'yan. Kailan niya nasimulan? Kasi kung around 2016 na nagsimula yan mga kababayan, abay, malaki talaga ang chance mga kapatid na baka totoo talaga yung aligasyon ni Senator Trillanes, no, dito sa pamilya Duterte. Oh, 'di ba? Maraming maraming tawag nito. Maraming anggulo to mga kababayan eh. Hindi man lang sila natakot na syempre second position second highest position of the land itong inuupuan ni Sara, tapos mga kapatid, may 19 na kumpanya. Hindi man lang sila natakot mga kababayan na talagang masisilip yan ng taong bayan pagdating ng araw. Kasi kung ako mga kababayan, halimbawa ako yung vice presidente, lahat ng mga negosyo na yan, ipapasara ko yan. Ipapasara ko yan mga kababayan. Bakit ka mo? Kapag nasilip yan, ako. Tapos na ako. Pero sila mga kapatid, bilang mga abogado, di ba? Mag-asawa pa sila. Parehong abogado at abogada. Hindi man lang nila naisip yan, na baka pagdating ng araw, ito yung gagamitin, laban sa atin para pabagsakin tayo. At ito na nga, nangyari na mga kababayan. Nabisto na, nabuking na itong kanilang mga monkey business. At ewan ko lang kung anong klaseng mga negosyo to mga kapatid. Hindi ko lang alam kung anong klase mga negosyo itong 19 or 21 kasi meron nga exemption kaninang 2, di ba? Para din palang Diskaya to or baka ito yung iniidolo ni Diskaya, kaya itong si Diskaya nagkaroon din ng napakaraming kumpanya. Hindi rin niya nalalayo mga kapatid. Bakit kamo? Nag-boom ang negosyo ng pamilya Diskaya under Duterte administration. Hindi nalalayo yan mga kababayan. At may posibilidad po talaga mga kapatid na baka. Ay nako, ayaw ka ng dugtungan kasi mahirap na mga kababayan. Pero malinaw na sa atin ngayon dito mga kapatid na meron talagang mali mga kababayan na ginagawa itong mag-asawang Duterte. Dahil nga, itong 19 na kumpanya na ito, questionable na to Di ba? Empleyado kayo ng gobyerno niyan. Pag maliliit na mga politiko, mga kapatid, binaparusahan ka agad. Pero pagka tulad na po nila BP Sara, mga kababayan, anak ka. Okay lang. Kung wala pang impeachment, mga kababayan, hindi pa po dito malalantad, mga kapatid, na meron pala silang ganitong mga negosyo. Multi-billion business. Tinay ko po tuloy. Rin naman po ng Bank Secrecy Law na yung exempted po itong impeachment cases na dinidinig o nililitis nga po dito sa Senado itong confidentiality nga ng bank deposits. At kaya ibinasura po ng Presiding Officer Chis Escudero itong mga pagtutol ng defense dun nga sa mga mosyon ng prosekusyon. Pakinggan po natin itong pahagi ng mga pahayag ni Escudero. So ibig sabihin mga kapatid, binasura daw ni Escudero yung pagtutol nitong defense team ni Sara. Ibig sabihin, hindi talaga mga magagaling na abogado to. Di ba? Mga defense, yung defense team lang din niya mga kababayan ang nagpahamak sa kanya. Bakit kasi hindi si Topacio yung kinuha mo, Madam Vice President? Para mas mabilis kang makonvict. Kung si Topacio pa sana ito mga babayan, mararap up talaga itong kanyang impeachment trial.
The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. Jiggy, hinilingan ng prosekusyon itong mga pinasasampi ng mga dokumento po sa AMLAC, yung mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte Carpio para nga po sana doon sa pagpresenta ng prosekusyon ng pinakahuli po nilang article. Ito yung hindi nga maipaliwanag ang umano'y yaman ng bisa at hindi nga pagdedeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ayon nga po kay House Prosecutor Shell Jokno na sumala nga po dito sa oral arguments, hindi naman daw maituturing na intrusive o panghihimasok nga doon sa buhay ng bisi at kanyang mister. Ito mga pinasampi ng mga dokumento. At nag-rule din kanina ito si Presiding Officer Chis Escudero na dahil po mag-asawa po sila, tinatrato nga po ng iisa yung kanilang mga yaman, kumbaga. At kailangan... Alam niyo mga kababayan, tama si Jokno. Hindi yan panghihimasok, no? Sa tawag nito. Dito sa mga negosyo o anumang mga merong kayamanan itong mag-asawang Vice President Sara Duterte at Mans Carpio. Obligasyon kasi talaga yan mga kabatid. Nitong ating mga halal na opisyal na ilahad sa publiko yung kanilang mga kayamanan. Yung laman ng kanilang bangko, yung kanilang mga, alam niyo yun, obligasyon nila yan for transparency mga kababayan na tinatawag. Hindi na dapat yan inuobliga. No? Dapat sila na mismo ang may kusang loob, mga kababayan, na ilabas yung kanilang mga bank records. Diba? Ang problema, mga kabatid, no? Ang dami nilang ginawang technicalities, mga kababayan, para pigilang mailabas ito sa publiko. At yan po ay isang indikasyon na meron silang tinatago at ayaw nilang malaman ng taong bayan. Diba? Kasi nga mga kapatid, simple lang kasi yan. Napakasimpleng bagay po niyan mga kababayan. Kung ikaw po ay isang tapat na leader, isang tapat na opisyal ng ating bansa, no? Dapat taas noo ka na ipakita sa taong bayan na eto yung mga laman ng bangko ko. Eto yung mga savings namin. 'Di ba? Pero nakita naman natin mga kababayan na hindi po ganon, no? Yung approach nila Vice President Sara Duterte noong questionin mga kabatid yung kanilang kayamanan. Ngayon, nailantad pa, nahayag pa sa publiko na meron silang 19 na kumpanya. Dito mga kabatid, na-intonsist na po si Vice President Sara Duterte. Na-booking na, mga kababayan. Dapat talagang, kung ako lang ang tatanungin, dapat lang talaga silang kundinahin. No? Kung sino pa yung nasa pangalawang pinakamataas na posisyon, siya pa yung pinaka sobra-sobra yung paglabag sa batas na ginawa. Kaya lang sabi ko sa inyo, 'di ba? Kapag yung isang kwan nga lang din, yung isang tawag nito, isang kagawad or isang mayor, no? Na nakitaan ng mga negosyo niya, automatic mga kabatid, pinaparusahan kaagad yung alkalde or yung kapitan or kagawad, 'di ba? Habang active sila sa kanilang posisyon, hindi talaga sila pwedeng pumasok sa kung anumang mga negosyo. No? Pero itong pamilya Duterte, itong pamilya ni VP Sara, mga kababayan, kasama yung kanyang mister. Tibay, multi-billion companies, mga kapatid, yung kanilang pinut up. Anong klaseng mga tao to, mga kababayan? Tapos, gusto pa ng ating ibang mga kababayan, mga diehard supporters nitong mga Duterte na iupo siya bilang presidente sa susunod na halalan. Isipin nyo yan,
Nilinlang kayo. Tapos gusto nyo pa rin, no, na iupo sila bilang pangulo ng ating bansa. Dahil sa ano, no? Dahil sa paniniwala nyo, nauulitin niya, no? Yung ginawa noon ni Tatay Digong nyo na kung saan safe daw kayo maglakad paggabi. 'Di ba? Yun lang ang argumento kaya nyo ibuboto si Vice President Sara Duterte. Kaya anong tawag nyo dito sa mga lumabas na mga sikretong baho ng inyong pinakamamahal na si BP Inday? Oh, kahit sandamakmak na yung ginagawa nilang paglabag sa batas at sa konstitusyon na kanilang sinasabi, okay lang sa inyo. Seryoso ba kayo dyan, mga day-day-s? Kailangan din nga makuha itong buong picture, kumbaga, para makita kung totoo nga bang mayroong unlawful na pag-amas ng yaman ang busy. At klaro rin daw doon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema. Kung mayroon daw unlawful, dyan pa nga lang sa 19 companies nila eh. That is very unlawful na mga kapatid. No? Diyos ko po. Kahit grade 1 siguro, maiintindihan eh. No? Akala ko ba bawal magkaroon ng mga negosyo kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno? Bakit itong si BP Inday natin, bakit 19 yung kumpanya? Di ba? Kahit grade 1, mga kababayan, sabihin natin walang pinag-aralan. No? Kayang-kaya maintindihan ito mga kapatid ng kahit sino. No? Na grabing paglabag ito sa ating saligang batas, itong ginagawa po mga kababayan ni BP Sara. Galit sila kay Remulla, kay Boying dahil doon sa Bendalo. Oh, tapos itong ginagawa ni Inday Sara ninyo, hindi kayo nagagalit. Mga DDS. Oh, number 1 law bender yan, no? Abogado pa yan. Kailangan nga makita ito, yung full picture, at pakinggan po natin itong pahayag ni House Prosecutor Shell Chokno. Ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan. Year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po, yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Jiggy, dagdag pa nga kanina ni Congressman Jokno, yung ginawa po nila doon sa House Committee on Justice, tinukoy lang naman nila kung may probable cause o sapat na dahilan para i-impeach si VP Sara. At hindi pa nga po ito dapat yung gagawin yung pagkuha, kumbaga, ng buong mga ebidensya laban sa bise. Kasi hindi po nila yung trabaho, kumbaga, ang ginigit nga po ng prosecution, dito po dapat sa paglilitis sa Senate Impeachment Court ito gagawin. At according pa nga po kay Congressman Jokno, hindi pa naman po ito usapin kung i-admit na ba ito mga ebidensya. Usapin pa lang po ito yung issue ng pagpapasabpina. So, tatalakayin pa naman po kung susuriin yung relevant itong allegation ng unexplained wealth. Kaya pwede pa raw po tutulan ng depensa itong admissibility ng mga makukuhang dokumento. Jiggy. Well, kung wala naman kayong tinatago, bakit nyo tututulan? Diba? Ganito lang kasimple, lagi ko itong sinasabi dito mga kapatid. Kung malinis na tao talaga, or kung malinis talaga ang pagkatao ni BP Sara, no? Wala siyang dapat ikatakot dito. Kahit pagtulong-tulungan pa siya, no, ng Malacanang, ng House of the Representatives, kung wala namang katotohanan lahat ng aligasyon, no, laban sa kanya, mananalo po siya mga kababayan. Di ba? Pero kung ganito na para bang tinututulan, dinadaan sa mga
tawag nito, technicalities para pigilan na mailahad sa publiko itong ganitong mga klaseng dokumento. Aba, alam na. Sa pinakabagong balitang ito, Marian, ano ang sinasabi naman ng prosekusyon? Yes, JG, narinig din natin muli yung argumento nitong defense panel o yung counsel ni VP Sara ni si Attorney Michael Poway. Ever since po noong House impeachment hearing sa Justice Committee, pareho po yung sinasabi nila na fishing expedition daw itong ginawa ng prosekusyon dahil ginigiit naman nila na ang ginagawa daw ng Fishing expedition. May 19 na kumpanya. Fishing expedition pa rin. Okay ka lang, attorney. prosekusyon, parang nagtatapon ng malaking lambat kumbaga sa dagat at doon pa lang hahanap ng ebidensya. Pero nanindigan nga po itong prosekusyon, nasagot na rin po nila yan na meron pong kumbaga tinatawag na yung tinatawag po nilang narration po nung ultimate facts doon sa articles of impeachment. Pero yung position nga po ng depensa ay dapat daw may sapat na ebidensya, specific facts, kung ano ba yung mga transaksyon, kailang taon daw nagkamal umano ng yaman ang vice-presidente. Hindi daw yung kukunin yung buong mga dokumento. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Michael Pua. They want those documents. We are calling it a fishing expedition. Sa aming pananaw, sa dami ng hinihing dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. Hindi lang yan isang piraso ang mabibingwit, attorney. Bubulol pa ako. Diba? Hindi lang isang piraso, no, ang mabibingwit dyan. Ngayon pa nga lang no? May mga may masasabi na tayong probable cause 'Di ba? Para i-impeach siya. 19 na kumpanya. Tsaka yung allegation ni Senator Trillanes, mga kabatid, no? Ilang taon na 'yan? Nadala-dala ni Trillanes. Ngayon yan mapapatunayan kung may katotohanan ba yan o hindi. Tsaka hindi ba advantage ito sa plano ni Sara sa 2028? Na kung sakali mang madibang niya, no, itong mga aligasyong ito, 'di ba? Mas papabor sa kanya lahat, 'di ba? mas lalong kabibiliban siya ng ating mga kababayan. So bakit ganyan, no? Bakit may mga fishing expedition kang binabanggit diyan? Ang gusto lang namang malaman talaga, no, ng taong bayan is yung katotohanan. Paano natin malalaman yung katotohanan, attorney, kung lilimitahan mo, no, yung investigasyon? Di ba? Palibasa kasi kayo, mga abogado kayo. Alam nyong laruin, no, ang batas. Kaya nga yung bansa natin hindi makaalis-alis sa kahirapan Dahil kayo mismo, no, ang kumukonsinti sa maling gawain ng ating mga leader. 'Di ba? Real talk lang tayo dito, mga kapatid. Sabi nila, no, mas okay daw pag may pinag-aralan, no, yung uupong leader sa ating bansa. Yung pinag-aralan na sinasabi nila, mga kapatid, kung tutuusin lang, ito yung ginagamit ng mga gahamang politiko, mga kababayan, para isahan tayo, no, ng mga ordinaryong Pilipino. Para lamangan tayo, no? Or itong mga edukasyon na pinagmamalaki nila, mga kapatid, na dapat meron daw ang isang politiko. Ito yung ginagamit, mga kababayan, no, nitong mga politiko na ito para magnakaw sa kaban ng bayan. Di ba? Yan yung pinakasusi nila. Ito, may edukasyon ako. Pwede kong gamitin to para linlangin ko yung mga Pilipino. Tapos,
pagka nakuha ko na yung mga gusto kong kunin sa kaban ng bayan, isisisi ko na lang kay ganito. Ganon eh. Ganon ang laro, mga kababayan, sa politika sa ating bansa. Diba? Sa totoo lang tayo, mga kabatid. I mean, hindi ako kontra sa may mga pinag-aralan. Kanya nga lang, mga kababayan, marami po ngayon nag-aaral para makapanglamang. Tapos ikaw, pag pamangmang-mangmang ka dyan, kakawawain ka lang. Ano bang natapos mo? Diyan pa nga lang sa Senado, di ba? Ang daming nagyayabang dyan. Hindi mo daw maiintindihan yung batas kapag hindi ka abogado. Kailangan daw, abogado ka daw para ganito, ganyan. Di ba? Natulungan ba sila ng kanilang pagiging abogado? Nandun ngayon, nakakulong. Nagkasakit daw. Inay ko ba tuloy? At Marian, ngayon sinabi na ng presiding officer ng impeachment court na pwede nang buksan. Ito ba'y nangangailangan pa rin ang pirma ng presidente? Kasi itong mga nakalipas sa araw ay yun nga, sinasabi nila authorization ng Pangulo ang kailangan. Nako, JG, dahil nga pumayag na, grant na ni Presiding No Officer need na. Jesus Codero, ito ngang hiling ng prosekusyon na isabina po itong mga dokumento ay hindi na kailangan pa ng authorization ni Pangulong Bongbong Marcos para nga mailabas po itong mga dokumentong to, gaya po ng BIR or yung tax records na mag-asawang Duterte Carpio. JG. Wala na. Yan ang Bukingan na yan, mga kababayan. Magkakalabasan na yan, mga kabatid. Hindi na ako magtataka kung sa mga susunod na araw, dami na nila dyan sa labas ng Senado nagrarally. Kapag nasa peligro na sila, mga kapatid, rally ka agad yan. Di ba? Akala nila mapipigilan nila yung impeachment sa pamamagitan ng rally-rally nila. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay, mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And mag-comment na rin kayo dyan, mga kababayan, ng inyong mga personal na opinion. Uulitin ko po, mga kapatid, lahat po ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, nire-respeto natin ang bawat opinion ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Adios.